Yes po, muli po isang magandang gabi po sa ating lahat mga kabarangay. So natapos na nga po itong SONA ng Pangulo. At yun nga po, malinaw po na talagang wala po sa listahan ng Pangulo ang term setting bill po na ito. Muli po, aking po inuulit-ulit sa mga subscribers ko po na talaga pong tumutulong at sumusuporta sa akin. Paki-like and share naman po mga kabarangay. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please po subscribe na po mga kabarangay. Nagtataka po ba kayo bakit wala ito? Hindi na po kasi nakakapagtaka mga kabarangay. Kagaya po ng aking sinabi, tinanong niya or humingi po siya ng komento kay COMELEC chairman. Napakagaling na election lawyer niyan. Alam po niya yung tama at mali. At siyempre, nagtanong din niya sa Supreme Court. Hindi po ba? Yan po yung mga madalas po na sinasabi ko na hindi na po nila mababaliwala itong Supreme Court ruling. At mahirap po na mapalusot nila o maging ganap na batas itong term setting bill po na ito. Dahil napakalinaw naman po. Term setting lang ang pamagat, pero may nilalabag po na batas. Nagpo-postpone nga, nagpapahaba nga ng termino, holdover capacity, mga bawal po sa saligang batas. So, yan po ang nangyari. Ngayon po, ano ang susunod na kabanata, mga kabarangay? Hindi nga po ito nabanggit sa sosono ng Pangulo. Wala pong sinabi kung tuloy ito. At wala din naman pong sinabi sa SONA kung ito nga ay postpone na, hindi po ba? So meron pa rin po mga katanungan ngayon sa isipan ng bawat isa po sa atin. At siyempre po yan po ay magkakaroon na po ng linaw sa mga darating na araw. Unang-una po, tapos na nga po itong SONA ng Pangulo. At yung nagsasabi po na pwedeng tumagos ito sa 20th Congress, yes po, kabubukas lang ng 20th Congress, pwede po. Hindi naman po natin na maiaalis yan. Baka buhayin nga po ng 20th Congress yan kung kanila po bubuhayin. Pero yung 19th Congress po na hinihintay ng iba, na baka mag-lapse into law pa ito sa August 15, hindi na po mangyayari yan. Wala na pong ganyan. Hindi na po pwede yan. At yung iba kasi sinasabi sa akin, bakit mo sinabing patay na? Sabi mo patay na yung batas, bakit nananawagan pa itong si Makalintal na ibeto? Ibig sabihin buhay pa. Tingnan mo yung panahon. Tingnan mo kailan nanawagan si Makalintal. Magkakasunod-sunod nga yung content ko dyan. Yung una, naghihingalo, nagkomatos, hanggang may taning na yung buhay na 36 hours na lang, hanggang 12 hours na lang. Nung sumapit, itong July 27, ano ang sinabi ko? Sabi ko, patay na. Ibig sabihin, nung nananawagan itong si Atty. Makalintal para ito ibeto, humihinga pa. Komatos nga lang, nangingisay, pero buhay pa. Kayo talaga, oh. Ayan po, mga kabarangay, so serious na po tayo. Sa mga gustong humabol po, ayan po, mag-start na po kayo. Siguro nakapag-start na po yung iba. Yung naniniwala po sa atin na sinabihan natin na mag-umpisa ng magpakilala, marami na po yung lumalakad. Alam po ba ninyo kung bakit ko sinabi na mag-start na po kayo? Dahil sa August po, may registration na po, hindi po ba? August 1 to 10. At yung pong October 1 to 7, kung hindi ako nagkakamali, filing of Certificate of Candidacy na po yun. So October, November, 2 buwan na lang po at election na. Kaya kung ikaw ay baguhan at hindi ka pa po kilala, mga kabarangay, sasabihin ko po sa inyo, kulang na kulang po itong 2 buwan. Ngayon, nakapag-file ka na ng Certificate of Candidacy itong October na darting. October, tali na nga ang kamay mo. Kasasabi ko lang po, tali na ang kamay mo. Hindi ka pwedeng mangampanya o premature campaigning ang tawag dyan. Baka makasuhan ka pa nga eh. Kaya ito po yung panahon. Yun po yung panahon na sinasabi ko sa inyo, samantalahin na po ninyo habang libre po kayo. Yun po yung sinasabi ko mga kabarangay. Dahil yung nakaupo po ay advantage yan. Kahit anong gawin nila, nakaupo yan eh. Kahit mangampanya yan ang harapan sa inyo. Hindi po ninyo sila pwedeng
hindi nyo pwede silang ireklamo na premature campaigning kasi nga nakaupo po yan. So sana po naiintindihan ninyo. Ngayon, kung hindi po ninyo naiintindihan, wala po akong magagawa. At sa mga nagpapatulong po sa akin, sa abot po ng aking makakaya, tutulungan ko po kayo. Sinabi ko naman po sa inyo, mga kabarangay, na kung hahabol po kayo, lalo na kapitan, tingnan po ninyo muna yung bulsa ninyo kung kaya ba. Alam naman po ninyo, sinasabi ko na nga po, ang pera po ang pinakaunang dapat na sandata dyan. Pangalawa, kaya mo ba yung kapitan na nakaupo? May ginawa ba siya o wala? Kung wala po siyang ginawa, kayang-kaya mo, sige, laban. Pero kung siya po ay may pera na at kilala pa sa barangay niyo, gumawa ng mabuti, mag-isip-isip po tayo. Yan naman po yung sinasabi ko, hindi po ba? Pero kung kaya mo naman siya, natapatan, okay, go ahead, laban. Ang importante lamang po kapag nanalo na po tayo, kailangan po ay gumawa na tayo ng mabuti. Ang aking po layunin, mga kabarangay, kaya po ako bilang po 40 years in politics, kaya ko po ginagawa ang mga ganitong klase ng content ay para may kahit papaano po ay maibahagi ko po yung aking mga nalalaman. At para po makapag-produce po ng mabuti at tapat po na lingkod ng barangay. So sana po kahit papaano po mga kabarangay ay may handog na naman po ako sa inyo na pwede po ninyong magawang giya. Ano po? At doon naman po sa mga talagang hindi naman po naniniwala sa akin at kontra po talaga sa akin, wala naman po akong magagawa. Unang-una, ginagawa ko po yung content na ito, hindi naman po para sa inyo. Yes po, hindi para sa kanila itong ginagawa kong content na ito. Kasi nga kahit anong gawin ko, puro pambabas pa rin sa comment section yung isang komento, ang sabi niya, nag-break time lang daw, baka babanggitin uli. So, okay lang po yan. Kasi kanya-kanya naman po tayo ng paniniwala at paninindigan hindi po ba? At hindi ko rin po siyempre maaalis sa mga yan na hanggang ngayon po ay umaasa pa rin po sila. Yes po, kahit ano po ang gawin natin dyan, kahit anong gawin po, o kahit po, sino pa ang magsalita dyan, hanggat hindi po dumarating itong December 1, 2025, talagang aasa pa rin po yan. Inaasahan pa rin po ng mga yan na mapapostpone po ang halalan. Bakit po? Kasi po yan po ang gusto nila, yung mapostpone nga ang halalan. Kasi kung may ginawa po ang mga yan, hindi na po yan magkakapilit at tatanggapin na po na ang katotohanan na ang Supreme Court ruling po na nagtakda ng December 1, 2025 ay kanali pong igagalang. Kaya lamang po kasi, alam po ninyo, sabi ko nga, kapag personal po na interest, yung umiiral po sa atin, talagang pikit mata po tayo, kahit nakikita na natin yung totoo, hindi pa rin po tayo naniniwala. At ang pinaniniwalaan po natin ay yung ay yung mga bagay po na walang katotohanan, pero ginagawa po nating totoo. Mga kabarangay, kapag ganyan po ang ating barangay official alam na po ninyo ang ibig kong sabihin. So sana po move on na at sa darating po na mga araw ay ibibigay ko na po yung number 5. Yes po, yung number 5 po, yung technical at practical. At meron pa pong isa. Malalaman din po ninyo kung ano po yung mga sinasabi ko na pwede po natin gawin na sa ating pangangampanya. Nasa inyo po yan. At sa mga hindi naman po naniniwala, hindi po para sa inyo yung mga sinasabi ko. Kaya wag na kayong magko-comment na sasabihin ninyong hindi ninyo gagawin, hindi kayo naniniwala. Unang-una, kayo ang may kasalanan. Sinasabi ko naman na hindi po para sa inyo yung mga content ko. Kasi kahit po ano ang gawin ko, hindi naman kayo maniniwala Ba't ko kayo papaniwalaan? Muli po, maraming salamat po sa lahat po ng mga nagtitiwala, sa lahat po ng mga sumusuporta. Alam ko naman po kung sino po kayo. Ikinatataba po ng aking puso yan. Kasi po kung hindi po dahil sa inyo, alam po ninyo, kung hindi sa mga magaganda po ninyong komento, baka natain na nga po ako dito sa mga baser Baka po huminto na po ako. Kaya lang po, mas marami na kayo ngayon na naniniwala po sa akin. Kaya po, fight! Sa mga palagi po na nagsasabi sa akin na magpail na daw ako ng Certificate of Candidacy sa pagkakapitan. Ang masasabi ko lang po sa inyo, hindi po ako hahabol. Wala po akong kabalak-balak, mga kabarangay. Ako po ay isang kingmaker lamang, isang political strategian, tactician at campaign manager. Yan po ang aking forte. Pero yung manungkulan, hindi po.
Hindi po.